Si Agustina Gisman ay pinanganak sa Neuquén sa isang syudad sa Argentina. Ngunit lumipat ang kanilang pamilya sa Rio Negro. Ipinanganak si Agustina ng isang napakabatang mag-asawa at siyang nagbigay ng matinding kasiyahan sa kanyang mga magulang. Mabait at napakapalakaibigan at gustong-gusto ni Agustina na kasama palagi ang mga kaibigan. Ngunit ang pag-uugaling yon ay nabago noong siya ay tumuntong sa edad na 15 dahil na rin sa mga bago niyang kaibigan na hindi naging magandang ehemplo sa kanya. Nagkaproblema ang kanyang mga magulang sa kanya dahil sa natuto na itong uminom at gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya napapadalas na rin siyang napapagalitan at nagkaroon na ng gulo sa kanilang bahay dahil sa gusto siyang ituwid ng kanyang mga magulang at ibalik sa dating pag-uugali. Doon na rin nagsimula ang paghihigpit at pinagbawalan na si Agustina ng kanyang mga magulang na umuwi at umalis ng gabi. Pinagbawalan na rin siya makipag-date sa mga dating nakaka-date. Dahil doon ay nagsimula na magrebelde si Agustina at nakapag-isip na rin siya na maglayas. Sa kalaunan ay dumating ang sandaling yon noong April 2018. Nakilala ni Agustina ang isang binata na nagngangalang Martin at sobra siyang na-inlove sa lalaki. June nung parehong taon at tumagal lamang ng halos 2 buwan ng kanilang relasyon ay agad silang na-engage at nagpakasal. Yun na ang pagkakataon ni Agustina para mapalayo sa paghihigpit ng kanyang mga magulang. Doon na rin nagsimulang makaramdam si Agustina ng hirap na kumita ng pera dahil sa kinakailangan na niya magtrabaho at hindi na umasa sa mga magulang. Taong 2019 at sa edad na 20 ay nabuntis si Agustina. Sa puntong yun ay mas lalo silang nahihirapan na mag-asawa pagdating sa pera. Nung nanganak si Agustina ay agad itong nakapag-isip na ibenta ang katawan para kumita ng mas malaki at hindi alintan ang panganib ng pinasok. April 2021, si Gustavo Kenneck na may-ari ng isang auto repair shop ay nakatanggap ng isang message mula sa dating kaibigan na si Juan Carlos Monsalve. Si Juan ay isang cab driver at nagbebenta rin ng mga prutas at gulay. Sa kanyang message ay sinabi niya kay Gustavo na gusto niya makatagpo ng batang babae para sa panandaliang aliw. At walang pag-alinlangan, dahil alam ni Gustavo kung ano ang maialok ng lungsod, tumugon siya sa kahilingan ni Juan. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon at inayos ang pagkikita gaya ng hiniling ni Juan. Doon na ay pinakilala si Agustina kay Juan. Si Juan ay halos 30 years ang agwat ng edad kay Agustina. Nakita ang dalawa sa hotel at doon nangyari ang gusto ni Juan. Hindi lang isang beses nangyari yon, dahil sa madalas na sila nagkikita para sa serbisyong inaalok ni Agustina. Isang beses habang nasa hotel sila ay nag-selfie si Agustina sa harap ng salamin at nakikita si Juan sa likod. Sa hindi malamang kadahilanan ay kumalat ang litratong yon ni Agustina at nag-viral. At hindi yon nakaligtas na makita ni Ana Maria Perales, ang asawa ni Juan. Pabukas si Ana sa kanilang main door mula sa pamimili ng groceries nang tumunog ang kanyang cellphone. Nung binuksan niya ay bumulaga sa kanya ang litrato ni Agustina at makikita sa likod si Juan. Doon niya nalaman na nagtataksil sa kanya si Juan. Bagaman hindi yun ang unang pagkakataon na nagtaksil si Juan sa kanya, sa loob ng ilang taon nilang pagsasama ay napuno na si Ana. Galit na galit si Ana habang hinaantay na makauwi ang asawa. Gusto niya ito kumprontahin na sabing makipaghiwalay na siya at aalis siya kasama ang kanilang anak. Ayaw niya na rin na alagaan pa si Juan na siyang kailangan niya ng mga oras na yon dahil sa pinutol na ang kanyang mga paa dahil sa diabetes. Matapos ang pagbumantang yon ni Ana ay nagmakaawat ng kiusap si Juan na huwag siyang iwanan at nangako na gagawin niyang lahat para maibalik ang kanilang relasyon. Sinabi ni Ana na ang tanging paraan para makumbinsi siyang manatili sa bahay at maibalik sa dati ang kanilang relasyon ay ang pag-asikaso ni Juan sa pagpatay kay Agustina. Hindi nagatubili si Juan na tanggapin ang mga kondisyon na itinakda sa kanya ng kanyang asawa para lamang mapagtakpan ang kanyang pagtataksil at pagkakasala. Kaya nag-isip agad siya ng plano kung paano niya mapatay si Agustina. Ang una niyang inalam ay kung saan nakatira si Agustina. Kahit na madalas silang nagkikita ay wala siyang direktang kontak dito dahil si Gustavo ang siyang lagi nag-oorganisa ng kanilang pagkikita at hindi niya rin alam kung saan ito nakatira. At walang ibang paraan si Juan kundi ang kontakin ulit si Gustavo. Inamin ni Juan kay Gustavo ang rason kung bakit kinakailangan niyang makita ulit si Agustina. Kaya sinabi ni Gustavo na gagawin niya ang lahat para makita at makontak niya lang ulit si Agustina. May 11, 2021, umalis si Ana sa kanilang bahay kasama ang kanyang anak at lumipat sa San Javier, isang bayan malapit sa Centenario kung saan ay dati siyang nakatira kasama ang kanyang asawang si Juan.
Dahil sa nangyari ay mas lalong naging desperado si Juan at sa puntong yon ay handa siyang gawin ang lahat para bumalik lamang sa kanya si Ana. Noong May 14, bandang 5:30 ng hapon ay tumawag si Gustavo kay Juan at sinabi na sa tulong ng ibang tao at kaibigan ay nalaman niya kung saan si Agustina. Agad ay nagumpisa silang magplano kung anong gagawin kay Agustina. Pagkatapos ay agad na minessage ni Gustavo sa Agustina na gusto ulit ni Juan na makipagkita. Agad namang pumayag si Agustina dahil sa iniisip niyang magkakapera na naman ulit siya. At ang resulta ay magkikita sila ng 7:20 ng gabi ng parehong araw sa roundabout ng intersection ng Highway 151. Agad na inayos ni Agustina ang kailangan ng anak at iniwan muna ito sa kanyang ina. Bandang alas 7 ng gabi ay sinundo si Agustina ng isang kaibigan at inihatid sa lugar na pinag-usapan nila magkikita ni Juan. Pagkarating ni Agustina ay may humintong itim na sasakyan sa kanyang harap at ang nagmamaneho ay si Juan. Dinala siya ni Juan sa labas ng syudad sa isang malayo at open field na lugar para walang makakakita sa kanila. Pagkahinto ng sasakyan ay agad na inumpisahan pagsusuntukin ni Juan si Agustina. Nakuha pa man laban ni Agustina ngunit napakalakas ni Juan kaya ilang minuto lamang ang lumipas ay nawala na ito ng malay. Pagkatapos nun ay tinawagan ni Juan ang kanyang pamangkin na si Maximiliano na nagtatrabaho sa kanilang vegetable store para tulungan siya sa pagligpit kay Agustina. Nagmaneho ulit si Juan sa isang lugar kung saan ay doon nagtatapon ng basurang lahat ng residente na nakapalibot. At sa mga oras na yon ay may dumating ulit na isa pang sasakyan at sakay si Maximiliano. Ibinaba nila si Agustina sa sasakyan at sinaksak na makailang beses hanggang sa tuluyan na itong bawian ng buhay. Hindi pa sila makontento. Itinapon pa nila ang katawan ni Agustina sa basurahan at inumpisahang sunugin para walang makitang ebidensya kung sakali. Makalipas ang ilang oras ay muling bumalik si Juan sa pinangyarihan ng krimen para siguraduhing patay na si Agustina. Matagal na nagantay ang pamilya ni Agustina na makauwi ito ngunit hindi na ito nakabalik. Sa takot ay napagdesisyonan na nilang tumawag ng pulis. Ngunit kinabukasan ay nakita ng isang basurero ang katawan ni Agustina. Kaya agad itong pumunta sa mga pulis para ibalita ang nakita. Agad na nag-imbestiga ang mga pulis kung kaninong katawan na nakita. Nagsagawa ng autopsy at doon nalaman na katawan yon ni Agustina. Nalaman din nila na maliban sa sinunog ito, ay tumamo din ito ng napakaraming saksak na tumama sa kanyang mga vital organs. Kasabay nun ay kwinestyon din ng huling taong nakakita na buhay si Agustina. At yun ay ang kaibigan niya na naghatid sa kanya sa lugar kung saan sila nakita ni Juan. Sa tulong niya ay nakakuha ng akses sa mga pulis sa mga CCTV na naandon sa lugar. At doon nakita na sumakay siya sa itim na Chevrolet. At napag-alaman na ang sasakyan ay nirentahan lamang sa isang car rental company at doon nila nakita na ang sasakyan ay nirentahan ni Juan ng alas 6 ng gabi noong May 14. Nakita din sa CCTV na bumiyahe ito papunta sa lugar kung saan nakita ang katawan ni Agustina at nakuha din sa CCTV ang pagsunog nila sa katawan nito. Malas lang nila dahil sa napakaraming CCTV sa lugar na yon kaya hindi sila nakaligtas. Hindi na nagsayang pa ng mga oras sa mga investigador at agad nilang hinanap ang mga suspect. Si Juan ay nakita sa bayan ng San Javier, ang lugar kung saan lumipat ang kanyang asawa. Noong mga oras na dumating ang mga pulis ay naabutan pa nilang nagpupunas ito ng sasakyan. Matapos ang preliminary detention ng lahat ng kasabwat sa krimen, ang pagkuha ng karagdagang ebidensya ang siya namang tinuunan nila ng pansin para makasampa na sila ng kaso laban sa mga suspects. Ang technology ay napaka-importante sa investigasyon, hindi lamang dahil sa mga larawan na nakuha sa CCTV, kundi dahil sa mga recorded na messages, tawag at mga audio recordings ang nadiskubre ng sinuring telepono ng mga salarin sa krimen. Dahil sa mga nakuhang ebidensya ay malinaw na pinano ang krimen. Ang mga conversations ni Juan at Gustavo ay indikasyon na handa silang patayin si Agustina para maayos ang relasyon ni Juan kay Ana. At dahil na rin sa request ni Ana. 8:21 nung gabing ginawa ang krimen ay tumawag si Juan kay Ana at sinabi na nagawa na niya ang pinagagawa ng asawa. Nakakuha ng sapat na ebidensya ang mga investigador para kasuhan ng mga sangkot sa krimen. Sa kabuuan ay 4 na katao ang inaresto sa pagpatay kay Agustina. Si Juan, Gustavo, Ana at si Maximiliano. Halos 1 taon pagkatapos ng pre-trial detention, noong September 2022 ay nagsimula ang paglilitis. Si Ana bilang organizer ng krimen
at si Gustavo bilang kasabwat, samantalang si Juan at Maximiliano bilang mga pangunahing mga salarin. May dumalong 12 ng mga civilians para makinig ng mabuti sa mga argumento ng parehong prosecution at defense sa loob ng 6 na araw. Kabilang sa mga ebidensyang ipinakita nila ay nag-plead guilty si Juan at inamin na pinatay niya si Agustina. At habang umiiyak ay sinabi niyang pinilit lang siyang gawin yon. Kasunod ay sinabi niya na ninakawan siya ni Agustina ng 1 million Argentine peso at illegal substance na binibenta niya kaya niya ito hinahanap. Dagdag pa niya na nung kinausap niya si Agustina ay nangako itong babalik sa kanya ang pera ngunit hindi ang bawal na gamot dahil sa inubos na ito ng kanyang asawa. Ngunit hindi yun tinanggap ng prosecution dahil sa alam nilang strategy lang yon ng defense team ni Juan para sa kapakanan ng kanilang kliyente. Dagdag pa nila na nirequest yun ni Ana kay Juan dahil sa pagtataksil nito sa kanya. November 2022 ay nasentensyahan ng life imprisonment sina Juan at Maximiliano para sa kasong aggravated murder with violence at premeditated conspiracy. Si Ana naman ay nakatanggap ng kaparehong life imprisonment sa kasong incitement to commit the crime. Samantalang si Gustavo naman ay senentensya ng 13 years na pagkakakulong sa kasong minor accomplice. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!